Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ayon sa ating pingkakatiwalaang source na nagmumula sa Bonds QPH, mukhang umuusad na ang posibleng pagbili ng karagdagang mga anti-submarine warfare helicopters. Ayon sa pinakahuling procurement monitoring report na inilabas ng Department of National Defense, lumabas ang bagong detalye na may nakalaang approved budget for the contract na nagkakahalaga ng humigit kumulang 42 bilyon at 270 milyong piso para sa proyektong ito. Kapansin-pansin na inaprubahan ng Procurement Committee ng Department of National Defense ang Terms of Reference sa parehong araw ng ulat sa Bonds QPH nitong nakaraang Hunyo 24, 2025. Ang Terms of Reference na ito ang magiging batayan ng direktang negosasyon sa manufacture ng mga helicopter na malaki ang posibilidad na si Leonardo pa rin ang pipiliin para sa kanilang AW159 Wildcat helicopters. Hindi tulad ng unang pagbili ng AW159 noong taong 2014 na kung saan na isinagawa sa pamamagitan ng competitive bidding. Ang darating na procurement ay isasagawa sa ilalim ng negotiated procurement o additional acquisition. Inaasahan na sa ganitong paraan ay mas mapapabilis ang proseso. Ayon kay Bonds QPH, maaaring malagdaan ang kontrata bago matapos ang 2025 o sa unang bahagi ng 2026 depende sa agarang paglalabas ng pondo ng pambansang pamahalaan. Dahil sa 42 bilyong pisong budget at batay sa 2014 na acquisition kung saan dalawang AW159 ang nakuha sa halagang humigit kumulang 5 bilyon at 5 milyong piso, kung saan tinatantyang kayang bumili ngayon ng isang squadron-sized fleet na binubuo ng 10 hanggang 12 unit. Isinasaalang-alang nito ang posibleng kasalukuyang presyo ng dalawang AW159 na nasa pagitan ng 6 hanggang 7 bilyong piso. Naniniwala rin si Bonds QPH na bukod sa mismong mga helicopter, kabilang na sa budget ang kabuwang armas tulad ng Blue Shark lightweight torpedoes at Spike and Loss missiles, pati na rin ang integrated logistics support. Ang pagbiling ito ay inaasahang magtitiyak na ang lahat ng mga bagong komisyon at paparating na barkong pandigma ng hukbong dagat ay magkakaroon ng sarili nilang organic anti-submarine warfare helicopters na lubos na magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy kontra submarino. Kabilang sa mga barkong ito ang 2 barko ng Malvar class, 2 karagdagang barko ng Malvar class, 2 karagdagang barko ng Rizal class, at 6 na offshore patrol vessels o Sulaiman class. Bukod pa rito, dahil ito ay batay sa inventory-based items, nagpapahiwatig na ito ay isinasaalang-alang na ng Department of National Defense ang mga darating na shipbuilding programs na may disenyo para sa helicopter hangars. Sa gayon, kapag nakomisyon na ang mga bagong barko, bawat isa ay agad na matututukan ng isang nakatalagang anti-submarine warfare helicopter na maaaring magdala ng pangalan ng barkong kanyang pinagmulan. At dahil naisama na ng Department of National Defense ang halagang ito sa Procurement Monitoring Report, malamang na naipresenta na rin ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at sa Kongreso, at inaasahang maaprubahan ng buo. Ang numerong ito ang magiging batayan ng Kongreso upang pondohan ang proyekto sa ilalim ng Multi-Year Contractual Authority kapag natapos na ang negosasyon. Dumako naman tayo sa ibang balita. Ayon naman sa Max Defense Philippines,
Batay sa pinakabagong ulat ng Procurement Monitoring Report mula sa Department of National Defense, kinumpirma na si Defense Secretary Gilberto Teodoro ay hindi pa nagbibigay ng pag-apruba sa magiging paraan ng pagkuha, procurement mode, para sa proyekto. Iminumungkahi na gamitin ang Negotiated Procurement Section 53.8b o ang Defense Inventory-Based Item Mode. Ang proyektong nagkakahalaga ng 34 na bilyong piso ay naglalayong bumili ng 2 bagong frigate para sa hukbong dagat ng Pilipinas, at malaki ang posibilidad na ito ay igawad sa kumpanyang HD Hyundai Heavy Industries mula South Korea. Ito ay alinsunod sa procurement mode na nangangailangan na ang pagbibilhan ay mula sa isang bansang may kasunduang pangdepensa o Defense Cooperation Agreement sa Pilipinas at mula rin sa proponent na may kakayahang tugunan ang mga isyong may kinalaman sa compatibility o pagkakatugma, interoperability o kakayahang magtrabaho kasama ang ibang sistema at sustainability o pagtutuloy-tuloy na operasyon sa mga kasalukuyang kagamitan. Dahil kasalukuyang gumagawa ang HD Hyundai Heavy Industries ng 3 iba pang frigate para sa Pilipinas at malapit nang matapos ang isa pa, sila lamang ang tagagawa na nakakatugon sa issue ng compatibility dahil halos kapareho ang disenyo ng kanilang mga barko sa mga kasalukuyang ginagamit ng Philippine Navy. Ayon sa Max Defense Philippines, minsan na ring naiulat nito na ang HD Hyundai Heavy Industries ay nag-aalok ng 2 opsyon, isang pinahusay na bersyon ng HD F3200 frigate design na ginagamit sa Miguel Malvar class, at ang mas malaki ng kaunti na HD F3500 design. Ang huli ay may mas malawak na espasyo para sa future-proofing at karagdagang kagamitan tulad ng mas malalaking diesel engine, mas malaking fuel tank, mas malalaking diesel generator, posibilidad ng paggamit ng hybrid electric propulsion system, at espasyong pwedeng lagyan ng mas maraming vertical launching system launchers sa hinaharap. Bilang isang barkong may full complement na kakayahan, inaasahan na ang bagong frigate ay agad nang magkakaroon ng tow array sonar, hindi tulad ng Jose Rizal at Miguel Malvar class na fitted for but not with, o may kakayahan para sa tow array sonar pero hindi pa ito naka-install. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng sandatahang lakas ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan nitong magdepensa ng teritoryo, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga makabagong frigate, hindi lamang pinapalakas ang kapabilidad ng hukbong dagat, kundi nagbibigay din ito ng mensahe ng kahandaan at determinasyon ng bansa na ipagtanggol ang kanyang soberanya at teritoryo.